Hello, welcome to my YouTube channel. This is CryptoChum Trader and this is weekly analysis kay BTC. So before tayo mag-analysis, kamusta naman yung holidays nyo? Nakapagpahinga ba kayo ng maayos? Sagot. Ayan. So wala naman masyadong galaw to, so it will be quick analysis kay BTC. Pero same as usual, recap pa rin tayo ng previous natin na analysis sa week 14. So this is week 14. Bitcoin pumped from 74k to 86k. My bias is still higher time frame bearish. This is a short-term bullish. So yan. And nagpapump pa dyan si market. Possible POIs if you are looking for short-term bullish, this is a strong area for dump. Okay? So as is, resting liquidity, hindi pa niya tinatapek yung number 2. This became our higher time frame premium zone. Very crucial since the price is ranging in this area. We are looking for short here. If you want to look for long, go back to number 1. Okay? Ibig sabihin, dito ka sa number 1 mag-aantay. So, fundamental 73k noise. So, punta tayo sa chart. Dito sa chart, number 3 natin, higher time frame, sell zone, premium entry zone to. Okay. Pag tumapik ba dito si market, automatic short position? Yes? No? Okay. So, for me, no. Okay? Ang hinahanap lang natin dito, short position. Pero if ever hindi natin mahanap yung short position, hindi tayo mag-execute ng trade. Kasi dito hinahanap yung short position. What if naman, hahanapin mo long? Hindi ka dito dapat naghahanap. Dito ka naghahanap sa ilalim or dito sa resting liquidity. Okay? Kasi sa higher time frame, pag dyan ka pumasok at yung target mo mataas or malayo, possible masama ka sa pullback ng market sa higher time frame. Kaya hindi tayo dyan naghahanap ng long opportunity, lalo na swing trader ako for yung analysis na to. So, ang ginawa niya lang dito is itong momentum pump. And yan, nagkaroon na siya ng pump. And magkakaroon siya ng reaction sa area na yan kasi high na yan. Very crucial nga yung part na yan. Pwede niyang isweep, then valid pa rin yung short sell. Tapos, pwede pa siyang pumunta dito. Okay? So, may mangyayari bang pump dito? Yun yung tanong. Kasi pwede itong magkaroon ng pump dito. Pero, let's see kung ano maging reaction niya dito this week. Siguro matagal-tagal pa to. Pero if ever makalagpas dito si market at yung response ng seller dito medyo mahina lang, then makakakita tayo ng major pump dito. Major? Hindi naman major. Mga maliliit lang. Parang ganyan lang din. Hindi pa major yan eh. Ito kasi yung mga major eh. Yung mga ganyang candles. Siguro ganyan. Okay? Then babalik pa siya dito for a retest. So, sa ngayon, wala pa siya masyadong reaction. And kung ako tatanungin nyo, yes, nagko-confirm pa rin ako ng short dito. Since nandito si market dati, nag-confirm ako ng short dyan, dito pa rin, nag-confirm ako. Then kung aabot siya dito, short pa rin yung hahanapin ko. Kasi yan yung area natin for sell. Okay? Yan yung in-expect natin. So, pag pumunta dyan si market, sell yung hahanapin mo. So, for example, dito, nag-aabang tayo ng long position kay BTC. Pag bumaba dito si BTC, sa POI mo, baka mag-transfer ka ng bias into bearish. In-expect mo naman talaga na bababa siya dyan para tapikin yung entry mo, then tsaka ka maglulong. So, ganun yon. So, higher time frame bearish pa rin ako. So, kahit pumunta si BTC sa 94k, which is matagal-tagal pa yan pa i-reject niya. Mga major yan. Major 94k and major 92k. Okay, tapos liquidity itong nandito sa area na to. Buong area yan, pwede nating i-consider na magkaroon ng pump si BTC. Okay? So, paano gagawin natin? One, as is lang to. Number 2, as is. Ito, tapos na. Yung momentum, nangyari na. Yung POI natin na premium and discount, alisin na rin natin. And itong area na to, yan yung OTE eh. Okay, valid pa rin naman yan, pero tanggalin na natin. Kasi nandiyan pa rin si price. Ang gagawin ko, ika-capture ko yung buong area dito since higher time frame na to. Okay? So,
Okay. So, coach, anong basis ka ng box? Yung basis ko is ito lang, yung candle na yan, or itong week na to, yung week na yan sa high, tsaka itong week na to sa low. Pag ginagawa ko yan, walang specific na formation. Okay? Depende yan sa nakikita ng trader. So, i-explain ko kung ano yung nakikita ko dito. This is a strong base para sa mga seller. And sa tuwing tumatapik dyan si market, makikita niyo yung rejection. Okay? And this time, nakabalik ulit si buyer sa area na yan. Ibig sabihin, malakas yung control ng buyer dito. And makikita natin kung mag-change na tayo into bullish, kailangan bumalik si market dito sa ilalim at ma-reject ulit, maka-break ulit siya ng panibagong high, yung iniwan niya. Gets nyo? So, example dito. Let's say for example ito, bumaba si market, then tumaas, yan ay lumilipad. Then kung babalik siya dito, dapat ma-reject siya ng ganito. Okay? So, goods naman na-reject. Then maka-break siya ng high. Ang problem dito, hindi siya naka-break ng high. Nagkaroon pa rin siya ng failed high, so continue pa rin yung bearish momentum. Okay? Yung bearish bias natin. Same thing dito. Same lang yon. Bearish yung bias, and nakabalik na ngayon si price. So, kung gusto bumalik ni price dito, kailangan i-reject siya dito and mabutas niya tong high na iniwan niya. Kung saan man siya mag-iwan, kung dito or dito. Tsaka niya mabutas yun. Kasi napakalakas ng buying pressure nun. Kasi ito yun, no? Ito yung tumaas. Buyer. Tapos nakabalik na yung seller pababa. Tapos pinasukan ulit ng buyer para mag-break ng another high. So, strong yon. Okay? Doon tayo magpapalit ng bias. Pero for this time, bearish pa rin tayo kasi internal pa rin yan sa higher time frame. And valid pa rin naman. Kahit magkaroon dito ng pump yan sa area na yan, yan yung mga valid points sa gray box, kinukuha ko lang. Okay? Valid pa rin yung pwede siya mag-pump din, pwede rin siya mag-sweep. Like, pump na gano'n, tapos next is sweep pababa. So, yun lang. Number 3, higher time frame sell zone pa rin natin yan. Wala ka nakuha ang confirmation dito. Actually, may short ako dito. Pero, negative. Pag na-SL yon, hahanap pa rin ako ng short dito after ng sweep. And pag na-SL yon, hahanap pa rin ako ng short dito. So, hindi yun counter-trending kasi sa higher time frame ko, bearish yung bias. Okay, kung maglalong ako dito, ako mag-aantay sa ilalim. So, as is yung number 1, POI for short-term bullish. Number 2, merong mga resting liquidity. Number 3, ito yung crucial part kasi nandito ngayon si BTC and dito ka naghahanap ng mga sell zone. Okay, so careful kayo kasi malakas tong buying pressure and pwede niya gawin to, yung momentum pump. Pero minor lang naman yan, pero magpa-pump. Okay? So, good luck sa trades and I hope mag-improve yung mga trade nyo and sana nakatulong to sa inyo. Thank you ulit sa next video. Grabe, 1,000 subscribers na tayo. Thank you sa support and sa pag-watch. See you ulit sa next video. Bye-bye and thank you.